Lumipat si Ella sa isang lumang apartment sa Maynila para makalapit sa trabaho. Luma ang gusali, amoy alikabok ang hallway, at umuuga ang hagdan kapag inaakyat niya. Pero mura ang renta kaya hindi siya nagdalawang isip. Sa kanyang kwarto, may nakapirming salamin sa likod ng pinto. Luma ito, may lamat sa gilid, at kahit paulit-ulit niyang punasan, laging may bakas ng kamay sa gitna. Binaliwalan niya ito noong una, iniisip na baka iniwan lang ng dating ng upahan. Tuwing gabi bago matulog, nauupo si Ella sa kama at tinititigan ang sarili sa salamin habang nagkakape. Ngunit minsan, nahuhuli niya ang sarili niyang parang kumikilos ng kaunti sa salamin kahit hindi siya gumagalaw. Para bang may kaunting delay ang bawat kilos niya, na parang may ibang mata na tinititigan siya mula sa kabilang panig. Isang madaling araw, habang malakas ang ulan, nagising si Ella sa tunog ng mga yabag sa labas ng kanyang kwarto. Akala niya ay kapitbahay lamang, pero may naramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang silid. Pagtingin niya sa salamin, nanlaki ang kanyang mata. Nakita niya ang sarili niya sa salamin, nakatayo sa likod niya, ngunit ang refleksyon niya ay nakangiti ng malamig habang siya ay takot na takot. Kinilabutan siya, dali-daling binuksan ang ilaw at pumikit habang umiiyak. Pagdilat niya, nawala ang kakaibang imahe at bumalik ang salamin sa normal. Kinausap niya ang sarili na baka guni-guni lang ito dala ng puyat. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa kanyang kaibigan sa trabaho. Tumawa lang ito at sinabing, "Ella, sabi nila huwag masyadong tititig sa salamin sa gabi. Baka may makita kang hindi mo gustong makita." Natawa si Ella, ngunit hindi na siya nakatulog ng mahimbing ng gabing yon. Lalo na ng kinagabihan, habang sinusuklay niya ang buhok sa harap ng salamin, may biglang lumitaw na sulat sa salamin gamit ang fog na parang hininga, "Nakikita mo na rin ako." Tumayo ang balahibo niya sa batok at bigla siyang umatras. Pilit niyang pinupunasan ang salamin ngunit hindi nawawala ang sulat. Nakatingin siya sa sarili, ngunit sa sulok ng kanyang mata, nakita niyang may mahabang buhok na babaeng nakatayo sa likod niya sa salamin, nakayuko ang ulo, nangingitim ang mga kuko, at unti-unting tumitingin pataas. Biglang bumukas ang ilaw sa kwarto, nawala ang imahe, at naiwan si Ella na humihingal habang nanginginig ang mga kamay. Sa paglipas ng mga araw, patuloy niyang nararamdaman ang malamig na presensya sa likod niya kapag dumadaan sa salamin, at minsan, nakikita niyang kumakaway ang refleksyon kahit hindi siya kumikilos. Isang gabi, kumatok ang landlord habang umuulan. May dala itong maliit na lampara at mahina ang boses habang nagsalita. "Iha, gusto ko sanang sabihin na kung maaari, takpan mo ang salamin na iyan kapag gabi." "Bakit po?" Nanginginig na tanong ni Ella. Tumitig ang matanda sa salamin, saka huminga ng malalim. "Dahil hindi yan salamin, iha. Bintana iyan. Patungo sa kwarto na matagal nang walang laman, pero may nakatira pa rin doon." Paglingon ni Ella sa salamin, nanlaki ang mata niya. Dahil sa unang pagkakataon mula sa kabilang panig, may kamay na dumikit sa salamin at dahan-dahang kumakatok pabalik sa kanya.